Ninanakaw nila ang anak ko habang duguan pa ang aking sinapupunan. Sa labas ng operating room, nagdiriwang ang asawa ko at ang kanyang kabit habang ako ay nakahiga sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pirmahan mo o mamatay ang anak mong babae sa kalsada. Iyan ang malamig na utos ng lalaking pinangakuan ko ng buong buhay ko. Ngunit tapos na ang panahon ng aking pagiging martir. Babangon ako mula sa putik at titiyakin kong luluha sila ng dugo sa bawat hapdi na idinulot nila. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang inang itinapon at nilapastangan ng sariling pamilya? May pag-asa pa bang matitira sa gitna ng ganitong karimlan? Ano ba naman yung mukha mo? Imbis na magpasalamat ka dahil bibigyan natin ng marangal na pangalan ng batang ito, nagagawa mo pang mag-inarte ng ganyan solidad. Ang tinig ni Doña Consuelo ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng silid. Bahagyang nakabukas ang mga mata ni Soledad, pilit nilalabanan ang bigat ng anesthesia na tila isang malapot na putik na humihila sa kanya pabalik sa kawalan. Ang amoy ng antiseptic at gamot sa loob ng recovery room ay sumasakal sa kanyang bawat paghinga. Sa kanyang tabi, ang tray ng mga kagamitang medikal ay bahagyang gumalaw, lumilikha ng tunog ng nagkakaumpugang bakal na tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Sa paanan ng kanyang kama, nakatayo si Ramon, ang kanyang asawa, ang lalaking pinaglaanan niya ng bawat sentimong kinita niya sa pagbebenta ng kakanin sa tapat ng ospital, ang lalaking pinagsilbihan niya ng may buong katapatan sa loob ng 3 taon. Ngunit sa halip na haplos ng pag-aalaga, ang dala nito ay isang asul na folder at isang sanggol na balot sa mamahaling kumot. Isang sanggol na lalaki. Nararamdaman ni Soledad ang hapdi sa kanyang puson, ang sariwang hiwa ng pagkakaopera na tila muling binubuksan sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan. Pilit niyang iginalaw ang kanyang tuyot na labi. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na papel na naghahanap ng tubig. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Micaela? Hindi sumagot si Ramon. Sa halip ibinaba nito ang sanggol sa maliit na kuna sa tabi ng kama ni Soledad. Ang bata ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa kasalanang nakabalot sa kanyang pagkatao. Ito ang anak ni Bianca, ang anak ng babaeng lihim na kinalantari ng kanyang asawa habang siya ay nagpapakapagod sa initan para lamang may maipandagdag sa panggastos ng pamilya Villarreal. Huwag ka nang maghanap ng wala rito, Soledad. Wika ni Ramon. Ang boses nito ay walang bahid ng pagsisisi. Tila ba ang pagtataksil ay isang karaniwang bagay lamang. Ang anak mo ay isang babae. Wala siyang silbi sa pangalan ng mga Villarreal. Pero ang batang ito, siya ang magpapatuloy ng legacy namin. Pirmahan mo na ang birth certificate na ito. Ikaw ang lalabas na ina niya sa papel. Isang malaking karangalan na ito para sa isang katulad mong galing sa hirap. Isang madiing hawak ang naramdaman ni Soledad sa kanyang pulsuhan. Ang kamay ni Ramon ay mariing pumisil sa bahaging may nakatusok na dextrose needle, nagdudulot ng isang uri ng kirot na gumagapang hanggang sa kanyang puso. Ang bawat patak ng gamot na dumadaloy sa kanyang ugat ay tila naging lason sa tindi ng kanyang puot. Inilapit ni Doña Consuelo ang kanyang muka sa tapat ng kay Soledad. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila isang amoy ng nabubulok na dangal. Isipin mo ang nanay mo, Soledad. Isipin mo ang mga utang na loob ninyo sa amin. Kung hindi dahil sa pera namin, matagal nang nabulok ang tatay mo sa sementeryo bago pa man siya mamatay. Isang pirma lang at mananatili kang reyna sa pamamahay na ito. Pero kung tatanggi ka, tinitiyak ko sa'yo, kahit anino ng anak mo, ay hindi mo na makikita muli. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Soledad ay tuluyan ng pumatak, mainit at puno ng hinagpis. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ilalim ng puting kumot. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa bakal ng kama.
naghahanap ng lakas sa gitna ng pagkalugami. Paano nagagawang ituring ng mga taong ito na ang isang buhay ay parang isang kalakal lamang na pwedeng ipagpalit at manipulahin? Bumukas ang pinto ng silid at pumasok ang kanyang ina, si Lourdes. Ang balikat nito ay nakayuko. Ang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Sa isang sandali, umasa si Soledad. Umasa siyang lalapitan siya nito, yayakapin, at sasabihing itatakas siya mula sa impyernong ito. Ngunit ang kanyang mundo ay tuluyang gumuho nang lumapit ang kanyang ina sa gilid ng kama at lumuhod sa sahig. Ang mga kamay ay nakikiusap. Anak, Soledad, pakiusap. Hikbi ni Lourdes, ang boses ay puno ng takot at kahinaan. Pirmahan mo na. Hindi natin sila kaya. Wala tayong pera. Wala tayong kapangyarihan. Utang natin ang buhay natin sa kanila. Huwag mo nang palakihin ang gulo, anak. Tanggapin mo na lang ang batang yan bilang sayo. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga pako na ibinabaon sa krus na pasan-pasan ni Soledad. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Tanging ang tunog ng mabigat na paghinga ni Ramon at ang mahinang hikbi ni Lourdes ang namamayani. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pag-asa para sa kanyang bagong silang na anak, ay tila unti-unting nagiging abo. Tiningnan ni Soledad ang asul na folder na nasa harap niya. Ang mga letra doon ay malabo sa kanyang paningin dahil sa luha. Ngunit ang bigat ng bawat salita ay malinaw na nakaukit sa kanyang diwa. Ang pirma niya ay hindi lamang isang legal na obligasyon. Ito ay ang pagsuko ng kanyang sariling dangal at ang pagtalikod sa tunay na anak na nagmula sa kanyang sariling laman at dugo. Ang hapdi ng kanyang sariwang hiwa ay tila nagiging apoy, isang paalala ng sakripisyong ibinigay niya para sa isang pamilyang handa siyang tapakan sa oras na hindi na siya kapaki-pakinabang. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang patungo sa ballpen na iniabot ni Ramon. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ay tila isang taon ng paghihirap. Sa huling pagkakataon, lumingon siya kay Ramon, naghahanap ng kahit katiting na awa, ngunit ang tanging nakita niya ay ang lamig ng ambisyon at ang kawalan ng pagmamahal. Ang kanyang paningin ay nagdilim, hindi dahil sa anesthesia, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay siya ring papatay sa kanyang pagkatao. Ito ba ang halaga ng pagiging isang mabuting asawa? Ito ba ang kapalit ng lahat ng kanyang pagsisikap? Ang maging isang anino sa sarili niyang buhay habang ang ibang babae ang nagpapakasasa sa bunga ng kanyang paghihirap? Saan dinala ang kanyang munting Micaela, ang batang kanyang pinangarap habang masayang hinahaplos ang kanyang tiyan sa ilalim ng sikat ng araw sa Laguna? Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan kailangang mamatay ang isang ina para lamang mabuhay ang dangal ng isang pamilyang hindi naman siya itinuring na tao? Ang pag-alis ni Lourdes mula sa silid ay iniwan ng isang katahimikang mas masakit pa sa anumang ingay. Ang bawat hakbang ng kanyang ina papalayo ay tila isang hibla ng pag-asa na napuputol, hanggang sa ang tanging natira na lamang kay Soledad ay ang malamig na hangin mula sa aircon at ang amoy ng kawalang katiyakan. Ang bigat ng utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya ay naging isang kadena na hindi lamang pumupuluot sa kanyang leeg, kundi sumasakal din sa kanyang karapatan bilang isang ina. Hindi nagtagal, bumalik si Doña Consuelo. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig na tila mga martilyo na nagbabalita ng hatol. Walang bakas ng pagod sa kanyang mukha. Tila ba ang pagdurog sa pagkatao ng kanyang manugang ay isang uri ng bitaminang nagbibigay sa kanya ng lakas. Mayroon kang hanggang alas 8 ng umaga, Soledad. Ang boses ng matanda ay walang emosyon. Tila isang kontratang isinulat sa yelo. Kung hindi mo papipirmahan ang mga papeles na yan,
Ipapalipat ko ang iyong anak sa hallway. Masyadong mahalang pananatili sa nursery para sa isang batang wala namang sapat na pangalan sa mundong ito. Isipin mo, ang sanggol mo ay nangangailangan ng kalinga. Ngunit ikaw ang nagkakait nito sa kanya dahil sa iyong katigasan ng ulo. Ang bawat salita ay tila isang madiing sampal sa namumutlang pisngi ni Soledad. Ang isipin na ang kanyang munting Micaela ay pababayaan sa malamig na pasilyo ng ospital ay nagdulot ng isang uri ng panginginig sa kanyang kalamnan na hindi kayang tapatan ng anumang ginaw. Nang lisanin muli ng matanda ang silid na iwang mag-isa si Soledad sa dilim, ang tanging liwanag ay ang maliit na lampara sa tabi ng kama na nagbibigay ng mahahabang anino sa paligid. Sumapit ang hating gabi. Ang oras kung kailan ang buong ospital ay tila nakalubog sa isang malalim na pananahimik. Ang bawat segundong lumilipas sa lumang orasan sa pader ay tila isang mabigat na hakbang ng tadhana na papalapit sa kanyang huling hantungan. Sa gitna ng kanyang panalangin at pagsusumamo, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Silvestre Navarro. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pagmamalasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Soledad mula sa ibang tao. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, lumapit ito sa monitor ng kanyang dextrose at kunwari ay may tiningnan. Ngunit ang isang kamay nito ay dahan-dahang nag-abot ng isang maliit na puting sobre sa ilalim ng kanyang unan. Huwag kang gagawa ng anumang ingay, Soledad. Bulong ng doktor. Ang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagdadala ng babala. Nandyan ang lahat. Ang kopya ng security footage mula sa hallway nung dinala ang anak ni Bianca at ang tunay na medical records ni Micaela. Alam ko ang ginagawa nila. Hindi ko kayang sikmurain na ang isang ina ay pagkakaitan ng kanyang sariling dugo at laman sa harap ng aking mga mata. Naramdaman ni Soledad ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang kaba ay humahalo sa isang uri ng lakas na akala niya ay tuluyan nang nawala. Bakit niyo po ito ginagawa, Doc? Mapapahamak po kayo. Tumingin ng malalim si Dr. Navarro sa kanya. Dahil ang medisina ay para sa pagliligtas ng buhay, hindi para sa pagtatago ng mga kasalanan ng mayayaman. Ngayon, makinig ka. Pipirmahan mo ang mga papeles na yan bukas ng umaga, ngunit hindi ang dati mong lagda. Baguhin mo ang kurba ng iyong mga letra, gawin mong hindi natural ang daloy ng iyong kamay. Sa batas, ang anumang dokumentong pinirmahan sa ilalim ng panggigipit o may sadyang pagkakaiba sa tunay na lagda ay madaling mapapawalang bisa. Bibigyan ka nito ng 24 na oras para makaisip ng paraan. Tegay kandis sa mga bakida niye. Nang lisanin ng doktor ang silid, naiwang nakakapit si Soledad sa sobrang itinago niya sa ilalim ng kanyang kumot. Ang bawat hibla ng papel ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng sandata. Sa gitna ng kadiliman ng silid, dahan-dahang itinaas ni Soledad ang kanyang kamay at hinawakan ng plastic na wristband sa kanyang braso, ang hospital tag na may nakasulat na Micaela Mercado. Inilapit niya ito sa kanyang mga labi at iginawad ang isang halik na puno ng panata. Ang bawat patak ng kanyang luha na bumabagsak sa wristband ay tila isang pangako na hindi siya susuko. Ang hapdi ng kanyang puson ay hindi na lamang isang paalala ng sakit, kundi isang apoy na nagliliyab para sa hustisya. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay manganak, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Paano niya magagawang takasan ang mga taong may hawak sa leeg ng kanyang pamilya? Paano niya dadalhin ang kanyang anak sa isang lugar na hindi sila maaabot ng mahabang kamay ni Doña Consuelo? Habang pinagmamasdan niya ang anino ng punong gumagalaw sa labas ng bintana, alam ni Soledad na ang pagdating ng umaga ay hindi lamang pagtatapos ng gabi, kundi ang simula
ng isang mapanganib na laban kung saan ang tanging puhunan niya ay ang kanyang pag-ibig bilang isang ina. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay pumasok sa siwang ng bintana, tila isang babala na ang oras ay mabilis na tumatakbo. Sa loob ng silid, dahan-dahang bumangon si Soledad mula sa kanyang pagkakahiga. Ang bawat sentimetro ng kanyang paggalaw ay nagdudulot ng isang matalim at tila nanunuot na kirot sa kanyang puson, kung saan ang sariwang tahi ng operasyon ay tila hinihila ng isang hindi nakikitang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nangangatal habang hinahawakan niya ang bakal na harang ng kama para sa suporta. Ang kanyang paghinga ay mababaw at puno ng pagpipigil. Sa labas, ang langit ay nagsisimulang umiyak. Ang bawat butil ng ulan ay humahampas sa bubong ng ospital, lumilikha ng isang magulo at mabilis na himig na tila sumasabay sa kaba sa dibdib ni Soledad. Pinilit niyang isuot ang kanyang lumang jacket kahit na ang bawat pag-angat ng kanyang braso ay nagdudulot ng panibagong hapdi. Sa ilalim ng kanyang puting bandage, naramdaman niya ang isang malagkit at mainit na likido na unti-unting kumakalat. Ang kanyang sugat ay muling bumubuka, ngunit wala siyang panahon para sa sariling sakit. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, tinatahak ang madilim na pasilyo patungo sa nursery. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagbuno sa grabidad. Nang marating niya ang silid ng mga sanggol, natagpuan niya ang isang maliit na anghel na balot sa puting tela. Si Micaela, sa sandaling mabuhat niya ang anak, tila nawala ang lahat ng bigat ng kanyang katawan. Ang init ng balat ng sanggol laban sa kanyang dibdib ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang gamot. "Huwag kang matakot, anak," bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid sa gitna ng katahimikan. "Hindi ka na nila masasaktan. Lalayo tayo rito." Tinahak ni Soledad ang likurang hagdanan ng ospital, ang daan na bihirang gamitin at malayo sa mapanuring mga mata ng mga gwardiya. Nang marating niya ang labas, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang lamig ay agad na nanuot sa kanyang buto, ngunit sa halip na protektahan ang sarili, hinubad ni Soledad ang kanyang tanging jacket at ibinalot ito ng mahigpit sa kanyang anak. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang manipis na damit na pang-ospital. Hinayaan niyang humampas ang malamig na hangin sa kanyang sugat basta't manatiling tuyo at mainit si Micaela. Sumakay siya sa unang bus na dumaan patungong Tagaytay. Sa loob ng sasakyan, naupo siya sa pinakalikurang bahagi kung saan ang dilim ay nagtatago sa kanyang namumutlang mukha. Pinanood niya ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting lumalayo at naglalaho sa gitna ng hamog at ulan. Ang bawat paglayo ng bus ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng dusa. Samantala, sa loob ng ospital, ang katahimikan ay biglang napalitan ng kaguluhan. Natagpuan ni Ramon ang bakanting kama ni Soledad. Ang kanyang galit ay tila isang sumasabog na bulkan nang makita ang asul na folder na may lagda na hindi sa kanyang asawa. Sa likod niya, nakatayo si Doña Consuelo. Ang mukha ay tila naging isang maskara ng purong puot. "Tumawag ka sa pulis, Ramon!" Sigaw ng matanda. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng insultong natanggap. "Sabihin mo, kinuha ng baliw na babaeng iyan ang tagapagmana ng mga Villarreal. Sabihin mo, dinukot niya ang sarili nating apo. Tiyakin mong wala siyang mapupuntahan kundi sa likod ng rehas." Ang bus ay patuloy na bumabaybay sa paakyat at palikong daan patungong Tagaytay. Ang ugong ng makina ay yumayanig sa buong katawan ni Soledad, tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang anak, ngunit nagpapagising sa kanyang mga pangamba. Ang hapdi sa kanyang puson ay naging isang manhid na pakiramdam. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, habang ang hamog ng Tagaytay ay bumabalot sa paligid. Nang tumigil ang bus sa bintana ng kalsada rito sa itaas, ang sikat ng madaling araw ay pilit na sumisilip sa gitna ng makapal na fog. Humakbang pababa si Soledad.
Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga na pilit na humahakbang sa basang semento. Ang bawat hinga niya ay naging isang gurgle ng pagod at sakit. Bago pa man siya makahanap ng masisilungan, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Bumagsak si Soledad sa gilid ng kalsada. Ang kanyang huling lakas ay ginamit niya para siguraduhing hindi tatama ang katawan ni Micaela sa matigas na lupa. Sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay, isang malabong anino ang unti-unting lumapit sa kanya mula sa makapal na hamog. Sino ang taong ito na naglalakad sa gitna ng lamig ng Tagaytay? Ito ba ay isang kaibigan na magliligtas sa kanya o isang kamay na muling magbabalik sa kanya sa kulungan ng mga Villarreal? Ang amoy ng sampagwita ay humahalo sa bango ng bagong saing na kanin. Isang samyong nagpabalik sa diwa ni Soledad mula sa mahimbing at madilim na kawalan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag na nagmumula sa siwang ng bubong na gawa sa tagpi-tagping yero ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang paningin. Ang kanyang buong katawan ay tila gawa sa mabigat na bato at ang bawat bahagyang paggalaw ng kanyang balakang ay nagpapaalala sa kanya ng malalim na sugat sa kanyang puson. Isang hapdi na tila muling binubuhay ng bawat tibok ng kanyang puso. Naramdaman niya ang isang mainit at tuyong tela na inilalapat sa kanyang noo. Sa kanyang tabi, isang matandang babae ang nakaupo sa isang maliit na bangko. Ang mukha nito ay parang isang mapa ng napakaraming karanasan, puno ng malalalim na kulubot, ngunit may mga matang nagliliyab sa malasakit. Ito si Manang Rosa, ang matandang nagtitinda ng sampagita at kandila sa tapat ng lumang simbahan ng Tagaytay. "Huwag kang pilit na bumangon, anak." Ang boses ni Manang Rosa ay tila isang lumang plaka. Gasgas ngunit puno ng himig ng pagkalinga. Masyadong malalim ang hiwa sa iyong katawan at ang iyong lagnat ay tila ayaw pa ring bumitaw. Maswerte ka at nakita kita bago ka patuluyang lamunin ng hamog sa kalsada. Ang anak ko? Ang tanging namuwing salita sa tuyot na lalamunan ni Soledad. Itinuro ni Manang Rosa ang isang dulo ng maliit na silid. Doon, sa loob ng isang basket na gawa sa ratan na nilapinan ng malalambot na lumang damit, mahimbing na natutulog si Micaela. Ang sanggol ay ligtas, malayo sa lamig ng ulan at sa puot ng mga Villarreal. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Soledad, kasabay ng pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang kaligtasan ng kanyang anak ay ang tanging gamot na tila nagpapahinto sa kirot ng kanyang sugat. Lumipas ang mga araw sa loob ng barong-barong ni Manang Rosa. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng dahon ng pechay at ang mainit na tubig na may pinakuluang dahon ng bayabas na ginagamit ni Manang Rosa para linisin ang sugat ni Soledad. Sa bawat haplos ng matanda, nararamdaman ni Soledad ang pag-aaruga ng isang tunay na ina. Isang bagay na hindi niya naramdaman mula kay Lourdes nang piliin nitong lumuhod sa harap ng kapangyarihan kaysa panindigan ang sariling anak. Ngunit ang katahimikan ng kanilang kinalalagyan ay tila isang marupok na salamin. Mula sa labas ng dampa, naririnig ni Soledad ang mga bulungan ng mga kapitbahay, ang mga salitang nilayasan ng asawa at walang kwentang ina ay tila mga palasong palihim na itinitira sa kanya. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay puno ng pangungutya. Tila ba ang kahirapan ni Soledad ay isang kasalanang dapat kutyain? Isang gabi, habang pinagmamasdan ang huling patak ng gatas sa bote ni Micaela, naramdaman ni Soledad ang bigat ng katotohanan. Hindi siya pwedeng manatiling nakadepende kay Manang Rosa. Kinapa niya ang maliit na bulsa ng kanyang suot at doon ay naramdaman ang iilang piraso ng barya na natira mula sa kanyang pagtakas. Ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa pagmamasa ng harina at pagluluto ng kakanin, ay tila muling nabuhayan ng determinasyon. "Manang, kailangan kong gumawa ng paraan," wika ni Soledad, habang pilit na nakaupo, tinitiis ang bawat kurot ng sakit sa kanyang tahi.
Hindi mabubuhay ang anak ko sa awa lamang ng iba. Ang bawat piraso ng bigas na kinakain namin ay dapat nanggagaling sa sarili kong pawis. Kinaumagahan, gamit ang maliit na halagang natira, bumili si Soledad ng kaunting malagkit, gata, at asukal. Sa ilalim ng malamig na langit ng Tagaytay, sinimulan niyang ihanda ang kanyang unang merienda. Ang kanyang bawat galaw ay may kasamang panalangin. Habang inilalatag niya ang mga dahon ng saging sa ibabaw ng kanyang munting bilao, tila nakikita niya ang mukha ni Ramon na tumatawa, sinasabing babalik din siya dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala ang pera ng mga Villarreal. Mali ka, Ramon, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng puot na naging lakas. Ang mga kamay na ito, napilit mong niliit, ang siyang magpapakain sa anak mo. Ngunit ang simula ng kanyang pagbangon ay agad na hinarap ng isang panibagong pagsubok. Habang iniaayos niya ang kanyang paninda, sa tapat ng pintuan, isang malakas na pagtama sa pintuang gawa sa yero ang yumanig sa buong barong-barong. Ang anino ng dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng barangay ay mababanaag sa siwang ng pader. May ulat kaming may nakatira ritong estranghero na walang mga papeles at may dalang sanggol na kahina-hinala ang pinagmulan. Ang boses ng lalaki ay malamig at puno ng awtoridad. Buksan niyo ang pinto. Kailangan naming suriin ang inyong pagkakakilanlan. Ang puso ni Soledad ay tila gustong lumundag mula sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay naging isang pigil na tunog ng takot. Naabot na ba siya ng mga galamay ni Doña Consuelo? Ang kanyang unang hakbang, patungo sa kalayaan ba, ay magtatapos na agad sa loob ng isang madilim na selda. Habang tinitingnan niya ang kanyang anak na nagising at nagsisimulang gumalaw, naramdaman ni Soledad ang isang matinding panghihina. Hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa takot na muli siyang mawalan ng karapatang maging ina. Ang tunog ng kamao na humahampas sa pintuang gawa sa yero ay tila isang babala ng paparating na unos na yumanig sa buong pagkatao ni Soledad. Nanlamig ang kanyang mga daliri habang mahigpit niyang niyayakap si Micaela. Ang kanyang paghinga ay tila naging isang mabuway na sinulid na anumang sandali ay mapuputol sa tindi ng kaba. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng takot, mabilis na kumilos si Manang Rosa. Ang matanda ay humarang sa pinto. Ang kanyang anyo ay tila isang matatag na pader na handang sumalo sa anumang hagupit ng tadhana. Ano ba ang ingay na yan? Natutulog ang pamangkin ko at ang kanyang anak. Ang boses ni Manang Rosa ay puno ng peking galit. Ngunit may kasamang awtoridad na nagpahinto sa mga lalaki sa labas. Sa pamamagitan ng kanyang mabilis na dila at ang pagbanggit sa ilang kilalang pangalan sa barangay, nagawa niyang paalisin ang mga opisyal nang walang anumang gulo. Ngunit para kay Soledad, ang pangyayaring iyon ay isang malinaw na mensahe. Ang anino ng nakaraan ay hindi titigil sa paghahanap sa kanya at ang kanyang kaisa-isang kalasag ay ang pagpapatunay na siya ay isang marangal na mamamayan ng Tagaytay. Lumipas ang mga linggo at ang munting barong-barong ni Manang Rosa ay naging saksi sa pagbabago ni Soledad. Gamit ang mga lumang kawayan at gulong ng bisikleta, nakabuo siya ng isang munting karitong lalagyan ng kanyang mga paninda. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw, kung kailan ang puting hamog ng Tagaytay ay bumabalot pa sa paligid at ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-agos ng tubig mula sa gripo. Ang amoy ng nilulutong malagkit at ang usok mula sa baga ay tila naging bagong pabango ng kanyang buhay. Inilipat ni Soledad ang kanyang pwesto sa tapat mismo ng katedral. Ang usok mula sa kanyang nilulutong putubumbong ay sumasabay sa malamig na hangin, tila isang paanyaya sa mga taong nagsisimbang gabi. Doon, sa gitna ng maraming tao, isang lalaki ang naging regular na mamimili. Isang lalaking may dalang katahimikan na tila hindi pamilyar sa magulong mundo ni Soledad. Si Gabriel Alvero ay laging dumarating bago matapos ang misa.
Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at laging may bitbit na mga dokumento. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nananatili sa bawat galaw ng mga kamay ni Soledad. Isang umaga, isang asul na ₱100 ang tinangay ng hangin mula sa lalagyan ni Soledad. Agad na humakbang ang lalaki, inilapat ang dulo ng kanyang sapatos sa ibabaw ng pera upang hindi ito tuluyang lumayo. Ngunit nanatili siyang nakatayo doon. Hindi niya ito pinulot. Sa halip ay hinintay niyang si Soledad mismo ang yumuko at kumuha nito, isang simpleng pagkilos na nagpakita ng malalim na respeto sa dignidad ng babaeng nasa kanyang harap. Ang sarap po ng luto ninyo, miss. Parang may halong pag-aaruga. Ang wika ni Gabriel, ang kanyang boses, ay tila isang banayad na himig na nagpangiti sa mga labi ni Soledad sa unang pagkakataon. Thank you po, sir. Ito lang po ang tanging alam kong gawin para sa anak ko. Sagot ni Soledad. Ang kanyang Taglish ay may kasamang pagkamahiyain ngunit may halong dangal. Samantala, sa isang malawak na opisina sa Manila, ang kapaligiran ay tila isang kumukulong bulkan. Inihagis ni Doña Consuelo ang isang folder sa harap ni Ramon. Ang tunog ng papel na humahampas sa mesa ay tila isang sampal sa mukha ng kanyang anak. Ang laki ng nawawala sa atin, Ramon. Habang inuubos mo ang oras mo sa babaeng yan, ang kumpanya ay unti-unting lumulubog. Hanapin mo si Soledad. Kailangan natin ang mga dokumentong kinuha niya kung ayaw mong mabulok tayo sa kalsada. Si Ramon ay walang nagawa kundi yumuko. Ang kanyang mukha ay puno ng puot na nakatuon pa rin sa asawang akala niya ay habang buhay niyang makokontrol. Bumalik ang eksena sa Tagaytay, kung saan ang langit ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay mabilis na nag-ipon ng bigat at sa loob lamang ng ilang sandali, ang malakas na buhos ng ulan ay humampas sa kalsada. Ang karito ni Soledad ay walang sapat na proteksyon. Ang kanyang mga supplies, ang mga bigas na nireserba niya para sa susunod na araw ay unti-unting nababasa at nasasayang. Sa gitna ng kanyang pagmamadaling isalba ang kanyang kabuhayan, narinig niya ang mahinang ubo ni Micaela mula sa ilalim ng kariton. Nang hawakan niya ang noo ng anak, tila napaso ang kanyang mga daliri sa tindi ng init. Ang sanggol ay nanginginig sa ginaw at ang bawat hininga nito ay tila isang hirap na pagsusumamo. Ang kariton ni Soledad ay tuluyang nasira nang bumigay ang isang gulong nito sa putikan. Dahilan upang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay humampas sa basang lupa. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, nakatayo si Soledad. Basang-basa at yakap ang kanyang anak na may mataas na lagnat, habang ang kanyang munting pangarap ay tila unti-unting natutunaw sa bawat patak ng ulan. Saan siya hihingi ng tulong sa gitna ng kawalan? Ngayong ang tanging kabuhayang meron siya ay naging bahagi na ng putik sa kalsada. Mayroon pa bang puwang ang himala para sa isang inang ang tanging kasalanan ay ang magnais na maging malaya mula sa mga taong pilit siyang dinudurog? Ang bawat hininga ni Micaela ay tila isang mabuhay na kandila sa gitna ng malakas na hangin. Bawat singhap ay may kasamang hirap na nagpapakaba sa dibdib ni Soledad. Sa gitna ng walang humpay na pagbuhos ng ulan sa Tagaytay, tumatakbo si Soledad habang yakap ang anak. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malapot na putik at ang kanyang manipis na tsinelas ay tila anumang oras ay bibigay na. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanyang buto, ngunit ang init ng katawan ng sanggol na nakadikit sa kanyang dibdib ang siyang tunay na nakapapaso sa kanyang kaluluwa. Narating niya ang isang maliit na klinika sa kanto. Ang liwanag mula sa loob ay tila isang parola sa gitna ng unos. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na naglaho nang marinig niya ang halagang kailangan para sa confinement at mga gamot. Tiningnan ni Soledad ang kanyang basang palad, ang iilang barya, at basang papel na pera na naitabi niya ay tila isang malaking insulto sa tindi ng pangangailangan ng kanyang anak. Ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapan sa pagtitinda
ay nilamon na ng putik kasama ng kanyang karito. Sa tindi ng kawalan ng pag-asa, lumabas si Soledad at tumayo sa tapat ng isang pampublikong telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na pinipindot ang numero ng kanyang ina, si Lourdes. Alam niyang sa oras na tumawag siya, para na rin niyang ibinigay ang kanyang lokasyon sa mga Villarreal. Ngunit ang buhay ni Micaela ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sariling kalayaan. Habang hinihintay niya ang pagsagot sa kabilang linya, ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang semento ay unti-unting lumalakas, kasabay ng pagliwanag ng dalawang malakas na ilaw mula sa isang sasakyan. Huminto ang sasakyan sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na hindi kayang itago ng dilim. Hindi siya nagtanong, hindi siya humingi ng paliwanag. Sa isang iglap, kinuha niya ang binalot na sanggol mula sa mga bisig ni Soledad at dinala ito sa loob ng kanyang sasakyan. Ang init sa loob ng kotse ay tila isang yakap na matagal nang hinahanap ni Soledad, isang kaligtasan na akala niya ay hindi na darating. Sa ospital, habang hinihintay ang mga doktor, naupo si Soledad sa isang malamig na upuang bakal sa hallway. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin. Ang kanyang mga damit ay basang-basa at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang namumutlang mukha. Nararamdaman niya ang matinding kahihiyan at pagkatalo. Sa tingin niya sa sarili, siya ay isang inang bigo. Isang inang hindi man lang maibigay ang pinakapangunahing pangangailangan ng kanyang anak nang hindi umaasa sa iba. Lumapit si Gabriel, bit-bit ang isang mainit na kape at ilang malilinis na tuwalya. Sa halip na maupo sa tabi niya, lumuhod ito sa harap niya upang maging kapantay ng kanyang paningin. Hindi nito hinawakan ang kanyang kamay. Alam na marahil ay puno pa ng trauma ang bawat haplos para kay Soledad. Sa halip, kinuha ni Gabriel ang sarili nitong jacket. Hindi niya ito isinuot kay Soledad. Dahan-dahan niya itong tiniklop at inilagay sa likuran ng likod ng babae upang magsilbing unan sa pagitan ng kanyang katawan at ng malamig na bakal ng upuan. Hindi mo kailangang maging malakas sa harap ko, Soledad. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa nagngingit-ngit na damdamin ni Soledad. Andito na tayo sa ospital. Micaela is in good hands. Please, huminga ka muna. I'm so sorry, Sir Gabriel. I'm so useless. Ang hikbi ni Soledad ay tuluyan ng kumawala. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng dusa. Lahat ng pinaghirapan ko, nawala sa isang ulan lang. Pati anak ko, hindi ko maprotektahan. Nanatiling nakatingin si Gabriel sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang uri ng paggalang na hindi kailanman naramdaman ni Soledad mula kay Ramon. You are the strongest woman I know. You chose to fight for her. And that's more than enough. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang mabigat na pinto ng emergency room ay bumukas. Lumabas ang isang doktor na may hawak na ilang papeles. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng ngiti. Ang bawat hakbang ng doktor patungo sa kanila ay tila isang pintig ng orasan na nagbabadyang tumigil. Inabot ng doktor ang isang folder kay Gabriel at ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay tila isang panibagong kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan. Micaela is stable for now, but the blood test showed something we didn't expect. Ang wika ng doktor. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang particular na linya sa laboratory results. There are signs of a pre-existing condition na kailangang masuri ng mas malalim. Kailangan nating malaman ang medical history ng pamilya ng tatay ng bata. Ang puso ni Soledad ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lihim na pilit niyang itinago, ang nakaraang pilit niyang tinatakbuhan, ay tila muling humahabol sa kanya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang sariling anak. Paano niya ibibigay ang medical history ng mga Villarreal nang hindi niya inilalagay sa panganib ang kanilang kaligtasan? At higit sa lahat,
Paano niya titingnan sa mga mata si Gabriel? Gabriel, ngayong ang katotohanan ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang lumalabas sa gitna ng liwanag ng ospital. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng bintana ng ospital ay tila isang dahan-dahang pag-agos ng oras na nagbibigay ng pagkakataon kay Soledad na huminga ng malalim sa unang pagkakataon. Sa loob ng silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang daloy ng hangin mula sa bentilador at ang regular na paggalaw ng dibdib ni Micaela habang ito ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng puting kumot. Ang kulay sa mga pisngi ng sanggol ay unti-unti nang bumabalik, isang himala na tila ipinagkalob ng langit sa gitna ng unos na kanilang pinagdaanan. Lumapit si Gabriel sa tabi ni Soledad. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang ingay sa makinis na sahig. May dala siyang baso ng mainit na gatas at inabot ito sa babaeng tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Sa pagkakataong ito, hindi agad binawi ni Soledad ang kanyang kamay nang aksidenteng magdapo ang kanilang mga daliri. Ang init mula sa balat ni Gabriel ay tila isang kuryenteng nagbibigay ng buhay sa nanlalamig na diwa ni Soledad. "You need to rest, Soledad. Stable na si Micaela," sabi ng doktor. "Bukas ay pwede na kayong lumabas." Ang boses ni Gabriel ay tila isang banayad na haplos sa gitna ng katahimikan. "I can't thank you enough, Sir Gabriel, but I insist. Kailangan kong malaman kung magkano lahat ang nagastos mo. Gagawa ako ng promissory note. Babayaran ko kayo, kahit paunti-unti." Ang tugon ni Soledad, ang kanyang tinig, ay may halong panginginig, ngunit puno ng determinasyon. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Sa halip na tumanggi, tumango siya ng dahan-dahan. Alam niyang ang pagtanggap sa alok ni Soledad ay ang tanging paraan upang mapanatili ang dangal na pilit nitong itinatayo mula sa mga guho ng nakaraan. "Sige, if that will make you feel better. Pero may proposal din ako. I own a small bakery and factory here in Tagaytay. We need a steady supply of high-quality latik and kakanin toppings. Kung papayag ka, ikaw ang magiging supplier ko. Your earnings from there can help pay off your debt, and more importantly, it can give you and Micaela a better life." Ang mungkahi ni Gabriel ay tila isang pinto na bumukas sa gitna ng isang pader. Hindi ito isang limos. Ito ay isang pagkakataon. Naramdaman ni Soledad ang isang uri ng pag-asa na hindi lamang nakasandig sa awa, kundi sa kanyang sariling kakayahan. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila lumiit. Ang amoy ng kape at ang banayad na pabango ni Gabriel ay bumalot sa paligid. Lumilikha ng isang atmosfera ng seguridad at pagtitiwala na matagal nang naging banyaga kay Soledad. Habang ang gabi ay lumalalim, isang eksena ang nagaganap sa Manila na tila isang madilim na anino sa ilalim ng sikat ng buwan. Sa loob ng marangyang mansyon ng mga Villarreal, ang tunog ng kristal na baso na humahampas sa matigas na kahoy ng mesa ay tila isang babala. Si Doña Consuelo ay nakatayo sa harap ng bintana. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng purong puot habang pinagmamasdan ng kanyang anak na si Ramon na lasing na nakasubsob sa sopa. Sa kabilang silid, naririnig ang mahinang iyak ng anak ni Bianca, isang batang lalaki na sadyang sakitin at tila nagiging pabigat na sa kanilang ambisyon. Ang bawat pagkakamali ni Ramon ay tila isang hakbang papalapit sa kanilang pagbagsak, at para sa matanda, ang tanging susi sa kanilang kaligtasan ay ang mahanap si Soledad at ang mga dokumentong bitbit nito. Bumalik ang katahimikan sa Tagaytay. Isang linggo matapos silang lumabas sa ospital, ang ulan ay muling bumisita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakatatakot. Si Gabriel ay dumating sa maliit na dampa ni Manang Rosa. Bitbit ang ilang piraso ng kahoy at gamit sa pagkumpuni. Ang bubong na dati ay tila isang salaan ng tubig ulan ay dahan-dahan niyang kinukumpuni.
Si Soledad ay nakatayo sa silong, pinagmamasdan ang pawis na dumadaloy sa likod ni Gabriel habang ito ay nagtatrabaho sa ilalim ng ambon. Nang matapos ang trabaho, bumaba si Gabriel at tumayo sa tabi ni Soledad. Ang pagitan nila ay sapat na upang marinig nila ang bawat paghinga ng isa't isa. May isang sandali na ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang pagtitingin ng hindi nangangailangan ng mga salita upang ipahayag ang namumuong lalim ng damdamin. Dahan-dahang inangat ni Gabriel ang kanyang kamay at inalis ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mukha ni Soledad. Ang kanyang haplos ay kasing gaan ng isang balahibo, ngunit ang epekto nito ay tila isang bagyong yumanig sa buong pagkatao ni Soledad. Salamat, Gabriel. Ang bulong ni Soledad. Sa unang pagkakataon ay hindi na sir ang kanyang tawag dito. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang marupok na panaginip. Nang pumasok si Soledad sa loob upang kuhanin ang gamit ni Gabriel na naiwan, napansin niya ang bag nito na bahagyang nakabukas. Habang inaayos niya ang mga gamit, isang lumang larawan ang nalaglag mula sa isang maliit na bulsa. Pinulot ito ni Soledad. Ang kanyang kamay ay biglang naging malamig nang makita ang imahe. Sa larawan, nakatayo si Gabriel sa gitna ng isang pagtitipon ng mga negosyante. At sa tabi nito, nakangiti ng buong ningning habang nakaakbay kay Gabriel ay walang iba kundi si Ramon Villarreal. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa tindi ng kilabot. Sino ba talaga ang lalaking ito na nagpapakita ng labis na kabutihan sa kanya? Si Gabriel ba ay isang anghel na ipinadala upang iligtas siya o siya ba ay isang mabisang pain na inihanda ng pamilya Villarreal upang muli siyang bitagin sa kanilang madilim na laro? Ang paglipas ng 4 na taon ay tila isang dahan-dahang paghilom ng isang malalim na sugat kung saan ang hapdi ay napalitan ng isang matatag na pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang pinagdaanan. Sa isang maliwanag na kanto ng Tagaytay, nakatayo ang isang gusaling gawa sa kawayan at semento na may karatula sa itaas. Soul's Native Cakes, ang amoy ng bagong lutong bibingka at ang tamis ng latik na kumukulo sa kawali ay tila naging hininga na ng bawat umaga sa bayang ito. Isang samyong nagbabalita ng tagumpay ng isang inang minsan nang itinapon ng tadhana. Sa loob ng malawak na kusina, makikita si Soledad na abala sa pagtuturo sa isang grupo ng mga kababaihan. Hindi na siya ang Soledad na nanginginig sa takot sa ilalim ng puting kumot ng ospital. Ang kanyang mga mata ay may taglay na ningning ng awtoridad at pagkalinga. Habang hinahalo niya ang malapot na gata, ang kanyang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng sugat mula sa pagmamadali, ay tila naging mga kamay ng isang manggagamot na nagbibigay ng buhay sa bawat kakanin na kanyang ginagawa. Tandaan niyo, ang mga kamay na nasugatan ay ang pinakamagaling maghilom. Wika ni Soledad sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na himig na nagbibigay ng inspirasyon sa mga babaeng tulad niya ay dumaan din sa hirap. Hindi lang tayo nagluluto rito, nagbubuo tayo ng mga pangarap. Sa labas ng kusina, isang 5 taong gulang na bata ang masayang nagtatakbo. Si Micaela ay lumaking masigla. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanang nagpapatunog ng ligaya sa puso ni Soledad. Nang mabuwal ang bata, sa damuhan, isang malakas at matipunong bisig ang agad na sumalo sa kanya. Si Gabriel, ang lalaking nanatili sa kanilang tabi sa loob ng 4 na taon, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang matapat na katuwang na marunong maghintay. Tito Gab! Look! I found a butterfly! Ang masayang sigaw ni Micaela habang nakayakap sa leeg ni Gabriel. Wow! It's beautiful, Mika. Parang ang mommy mo laging lumilipad ng mataas. Tugon ni Gabriel. Ang kanyang tingin ay dumako kay Soledad, na noon ay lumabas ng kusina upang punasan ang pawis sa noo. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa isang sandali, ang hangin sa paligid
ay tila tumigil sa pag-agos. Walang kailangang sabihin. Ang respeto at pagmamahal na namamagitan sa kanila ay sapat na upang punan ang anumang pagkukulang ng nakaraan. Lumapit si Gabriel at kinuha ang bimpo mula sa kamay ni Soledad upang siya na mismo ang magpunas sa mukha ng babae. Ang kanyang haplos ay puno ng pag-iingat. Tila ba si Soledad ay isang mamahaling hiyas na ayaw niyang mabasag. Habang ang kapayapaan ay namamayani sa Tagaytay, ang kadiliman ay unti-unti namang lumalamon sa isang bahagi ng Manila. Sa loob ng isang madilim at magulong opisina, nakaupo si Ramon Villarreal. Ang kanyang mukha ay tila naging isang mapa ng pagkatalo at bisyo. Ang kumpanya ng mga Villarreal ay nasa bingit ng pagbangkarote dahil sa mga maling desisyon at pagkagumon sa sugal. Sa tabi niya, si Doña Consuelo ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng pait habang pinagmamasdan ang mga gamit na isa-isang kinukuha ng bangko. Hindi pwedeng mawala ang lahat, Ramon. Kailangan nating mahanap ang babaeng yon. Balita ko, ang business niya sa Tagaytay ay kailangang-kailangan ng malalaking hotel sa Manila. Isang pirma lang niya bilang asawa mo at magiging atin muli ang lahat. Ang tinig ng matanda ay tila isang laso na muling nagpapakulo sa dugo ni Ramon. Bumalik ang eksena sa Tagaytay, sa isang marangyang silid ng isang hotel kung saan gaganapin ang pirmahan ng kontrata sa pagitan ng Sol's Native Cakes at ng isang malaking hotel chain. Suot ang isang simpleng beige na terno, si Soledad ay nakaupo sa tapat ng mga banyagang investor. Kasama niya si Gabriel na nagsisilbing kanyang consultant. Ang pirmahan ng kontratang ito ang magiging formal na pagkilala sa kanyang brand sa buong bansa. Nang matapos ang pirmahan, ang tunog ng mga kamay na nagpapalakpakan ay tila isang himig ng katarungan para kay Soledad. Ngunit ang kagalakang iyon ay agad na napalitan ng isang uri ng kilabot nang bumukas ang malaking pinto ng conference room. Isang itim na sasakyan ang huminto sa labas ng malawak na bintana. At isang lalaki ang bumaba mula rito. Ang lalaki ay dahan-dahang pumasok sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang dahan-dahang paglapit ng isang manunagit. Nang makita ni Soledad ang mukha nito, tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang lalaking kinatawan ng hotel chain mula sa Manila, ang lalaking kailangang makausap ni Soledad para sa final implementation ng proyekto ay walang iba kundi si Ramon Villarreal. Nakangiti si Ramon, isang ngingiting puno ng pagtataksil at pananabik na muling manakit. Congratulations, Soledad. O baka dapat kong sabihing Mrs. Villarreal. Long time no see, mahal kong asawa. Ang bawat hibla ng katawan ni Soledad ay naging matigas. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa tindi ng udyok ng nakaraan. Habang nakatayo si Gabriel sa kanyang tabi, handang protektahan siya. Naramdaman ni Soledad ang muling paghapdi ng kanyang lumang sugat. Paano nagawang pagtagpuin muli ng tadhana ang kanilang mga landas sa sandaling akala niya ay malaya na siya? Ito ba ang simula ng kanyang tunay na tagumpay o ito ang simula ng isang panibagong impyerno kung saan ang kanyang mga pangarap ay muling gagamitin laban sa kanya? Ang boses ni Ramon ay tila isang malamig na galamay na muling pumupuluot sa leeg ni Soledad. Ninanakaw ang bawat butil ng hangin sa kanyang baga. Ang marangyang conference room na puno ng bango ng mamahaling kape at tagumpay ay biglang tila naging kasing sikip ng silid sa ospital 4 na taon na ang nakalilipas. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay naging matigas gaya ng bato habang ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa mapanuyang ngiti ng lalaking sumira sa kanyang unang pangarap bilang isang ina. Hindi nakagalaw si Soledad. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig. Isang panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis at malakas na tambol na nagbabadyang sumabog sa tindi ng kaba at puot. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim,
Naramdaman niya ang isang mainit at matatag na presensya sa kanyang tabi. Si Gabriel ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang anyo ay tila isang matayog na bundok na humaharang sa pagitan ni Soledad at ng panganib. "I think you're in the wrong room, Mr. Villarreal." Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang pinag-uusapan dito ay negosyo, hindi ang iyong personal na agenda. Isang halakhak na puno ng kayabangan ang pinakawalan ni Ramon. Ang tunog nito ay tila isang kaskas ng maruming bakal sa pandinig ni Soledad. "Business? My dear Gabriel, everything Soledad has is under my name. We are still legally married. Ang tagumpay ng Sol's Native Cakes ay tagumpay ko rin. Hindi ba, mahal kong asawa?" Hindi sumagot si Soledad. Pinilit niyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa marupok na salamin. Sa tulong ng mahigpit na hawak ni Gabriel sa kanyang siko, nagawa niyang lisanin ang silid nang hindi nililingon ang lalaking muling nagtatangkang magnakaw ng kanyang liwanag. Ngunit alam niyang hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang anino ni Ramon ay tila isang lason na muling kumakalat sa bawat sulok ng kanyang tahimik na buhay sa Tagaytay. Kinagabihan, habang ang hamog ay dahan-dahang bumabalot sa paligid ng kanilang tahanan, nanatiling gising si Soledad. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Micaela. Pinagmamasdan ang payapang mukha ng kanyang anak sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat paghinga ng bata ay tila isang dalangin na sana ay wag na itong magising sa isang mundong muling pinamumunuan ng takot. Naramdaman ni Soledad ang hapdi sa kanyang puson, hindi dahil sa lumang sugat ng operasyon, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang kanyang kalayaan ay tila isang marupok na ilusyon lamang. Samantala, sa labas ng gate ng kanilang bahay, isang itim na sasakyan ang nakaparada sa dilim. Sa loob nito, nakaupo si Ramon. Ang sindi ng kanyang sigarilyo ay tila isang maliit na pulang mata na nakamasid sa bawat paggalaw sa loob ng bahay. Ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng mga plano. Hindi na sapat sa kanya ang sirain si Soledad. Gusto niyang bawiin ang lahat ng pera at dangal na sa tingin niya ay ninakaw nito mula sa mga Villarreal. Ang bawat matamis na alaala ng kanyang panloloko ay tila naging gasolina sa kanyang kasakiman. Sa sumunod na araw, habang sinusundo ni Soledad si Micaela sa paaralan, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nakatingin sa kanya. Sa kabilang dako ng kalsada, nakita niya ang isang pamilyar na anyo. Si Ramon ay nakatayo doon, nakasuot ng itim na antipara, tila isang buwitre na naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang magtama ang kanilang mga mata, itinaas ni Ramon ang kanyang kamay sa isang mapanuyang kaway bago dahan-dahang naglakad papalayo. Ang kaba sa dibdib ni Soledad ay naging isang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likuran. Pag-uwi sa bahay, agad niyang nilak ang lahat ng pinto at bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang tinatawagan si Gabriel. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses ng operator. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang kaaway. Bawat tunog ng dahon na hinahampas ng hangin sa bubong ay tila mga hakbang ng isang magnanakaw. Nang pumasok si Soledad sa kanyang maliit na opisina sa loob ng bahay upang kuhanin ang kanyang cellphone, napansin niyang ang pinto nito ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang kalat sa loob. Ang kanyang mga dokumento ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga cabinet ay pilit na binuksan, ngunit ang mas nakahihindik ay ang nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang lumang dokumento ang nakalatag doon, ang kanilang marriage certificate na puno ng mantsa ng kape. At sa gitna ng dokumentong yon, isang matalim na kutsilyo sa kusina ang nakatarak ng malalim, tila isang madiing tuldok sa isang pahayag ng digmaan. Ang bawat hibla ng katawan ni Soledad ay nanigas habang ang malamig na hangin mula sa bukas na bintana
ay tila bumubulong ng isang nakatatakot na katotohanan. Ang kanyang bahay, ang kanyang kaisa-isang kuta, ay hindi naligtas. Sino ang naglakas loob na pasukin ang kanyang tahanan sa gitna ng liwanag ng araw? Ito ba ay isang simpleng pananakot? O ito ang simula ng isang marahas na pagbawi ni Ramon sa lahat ng bagay na itinuturing niyang sa kanya? Habang yakap-yakap ang kanyang sarili sa gitna ng hinalahal na silid, naramdaman ni Soledad ang isang malalim na pagkabigo. Ang tanong na 4 na taon na niyang pilit na kinakalimutan ay muling bumalik upang saktan siya. Mayroon nga bang tunay na pagtakas mula sa isang nakaraang isinulat sa dugo at dusa? Ang bawat hakbang ni Ramon sa loob ng tindahan ni Soledad ay tila isang dahan-dahang pagpapakawala ng lason sa gitna ng isang hardin. Ang amoy ng sariwang gata at asukal na dati ay nagbibigay ng kapayapaan ay biglang tila naging nakasasakal sa presensya ng lalaking ito. Nakasuot siya ng isang mamahaling terno na tila hindi nababagay sa kanyang nanlalalim na mga mata at sa maputlang kulay ng kanyang balat. Ang mga marka ng isang taong unti-unti nang nilalamon ng sariling kasakiman. Ang ganda na ng buhay mo rito, Soledad. Ang boses ni Ramon ay malambot, ngunit may taglay na talim na tila isang kutsilyo sa ilalim ng pilus. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-basta susuko, pero hindi mo ba naisip kung gaano kasakit para sa akin ang magising na wala ang asawa at anak ko? Nanatiling nakatayo si Soledad sa likod ng counter. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang panatilihing tuwid ang kanyang likod. Sa kanyang likuran, sa loob ng maliit na silid-aralan, naririnig niya ang mahinang pagpunit ng papel ni Micaela, isang tunog ng kawalang malay na lalong nagpapatatag sa kanyang loob. I searched for you everywhere, Sol. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog, iniisip kung nasaan kayo. Patuloy ni Ramon habang dahan-dahang hinahawakan ang isang piraso ng bibingka na nakadisplay. Tila ba tinitimbang nito ang halaga ng bawat sentimong pinaghirapan ni Soledad. You look so successful now, pero huwag mong kalimutan, lahat ng ito ay bunga ng pagiging Mrs. Villarreal mo. Without that name, you're just a girl selling cakes on the street. Umalis ka na, Ramon. Ang tugon ni Soledad ay mababa, ngunit puno ng isang uri ng lamig na tila yelo sa gitna ng tag-init. Wala kang puwang dito. Ang buhay na binuo ko ay walang kinalaman sa inyo. Hindi ko kailangan ang pangalan nyo para mabuhay. Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ramon. Humakbang siya ng mas malapit, sapat na, upang maamoy ni Soledad ang halo-halong amoy ng mamahaling tabako at ang pait ng alak na tila hindi na nawawala sa hininga nito. You're still my wife, Soledad. In the eyes of the law, what's yours is mine. Huwag mong hintayin na ang mga abogado ko ang magpaliwanag sa iyo niyan. Bumalik ka na sa amin at baka mapatawad pa kita sa pagnanakaw mo sa anak ko. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid sa likuran at lumabas si Micaela. Ang bata ay tumakbo patungo sa kanyang ina, bit-bit ang isang guhit ng bahaghari. Nang makita ni Micaela ang hindi pamilyar na lalaki, bigla siyang huminto. Ang kanyang maliliit na kamay ay agad na kumapit sa binti ni Soledad. Micaela, anak, halika rito. Ang boses ni Ramon ay biglang nagbago. Naging pilit ang tamis nito na tila isang sirang plaka. I'm your daddy. Remember me? Tumingala si Micaela kay Soledad. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Ramon. Ang kanyang maliit na mukha ay naging seryoso at matatag. Wala po akong tatay. Ang tatay ko nasa langit na, sabi ni Mommy. Hindi po kayo ang daddy ko. Umalis po kayo rito. Inaaway niyo ang mommy ko. Ang mga salita ng bata ay tila isang madiing sampal sa mukha ni Ramon.
Ang kanyang mapagkunwaring kabaitan ay agad na naglaho, napalitan ng isang anyo ng purong pagkapuot. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang nakatingin kay Soledad. Tinuruan mo ang bata na itakwil ako? You will pay for this, Soledad. Tinitiyak ko sa'yo, sa oras na lumabas tayo sa korte, hindi mo na mahahawakan ang kahit isang sentimo ng business na ito at hinding-hindi mo na makikita ang batang iyan. Marahas na binaliktad ni Ramon ang isang upuan bago siya lumabas ng tindahan. Ang tunog ng pintong gawa sa salamin na humahampas sa frame nito ay tila isang babala ng digmaan na nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Napaluhod si Soledad at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ni Micaela habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng dusa at takot. Habang nagaganap ang lahat ng ito, sa kabilang bahagi ng bayan, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng istasyon ng pulisya. Bumaba mula rito si Doña Consuelo, nakasuot ng itim na belo at may hawak na panyo na tila ba siya ang biktima ng isang malaking krimen. Ang kanyang bawat hakbang sa loob ng istasyon ay puno ng pekeng hinagpis, ngunit ang kanyang mga mata ay laging naghahanap ng sino mang makapagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Gusto kong maghain ng formal na sakdal. Ang tinig ni Doña Consuelo ay nanginginig sa harap ng hepe ng pulisya. Ang kanyang mga kamay ay tila humihingi ng tulong. Ang manugang ko, si Soledad Mercado, ninakaw niya ang aking apo at ang mga pondo ng aming kumpanya. Narito ang lahat ng ebidensya. Pakiusap, baka saktan niya ang bata. Iligtas niyo ang apo ko mula sa babaeng yan. Ang tunog ng sirena mula sa malayo ay unti-unting lumalakas. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay nagsisimulang sumalamin sa mga bintana ng tindahan ni Soledad. Habang nakayakap pa rin siya sa kanyang anak, ang anino ng hustisyang nababayaran ay dahan-dahang bumabalot sa paligid ng kanilang tahimik na santuaryo. Sino ang pakikinggan ng batas? Ang inang nagbigay ng lahat para sa kanyang anak? O ang pamilyang, ang tanging alam, ay gamitin ang batas upang manupil ng damdamin? Ang liwanag ng asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulisya ay tila mga malupit na aninong sumasayaw sa salamin ng tindahan ni Soledad. Binubura ang payapang anyo ng mga kakanin na maingat na nakadisplay. Sa loob, mahigpit ang yakap ni Soledad kay Micaela. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawlan ng kanyang dibdib. Ang bawat paglapit ng mga yabag ng sapatos sa semento ay tila isang madiing pagpukpok sa kanyang natitirang katatagan. Ngunit bago pa man mahawakan ng mga opisyal ang hawakan ng pinto, isang kulay abong sasakyan ang mabilis na huminto sa tapat. Lumabas mula rito si Gabriel kasama ang isang lalaking may bitbit na briefcase at may anyong puno ng talas at dunong. Sa isang iglap, tila napawi ang lamig sa paligid ni Soledad nang pumasok si Gabriel at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Ang init ng kanyang palad ay tila isang tahimik na pangako na hindi niya hahayaang muling gumuho ang mundo ni Soledad. Officer, I am Attorney Santos, the legal counsel for Sol's Native Cakes. Ang boses ng abogado ay tila isang pader ng katotohanan na humarang sa mga pulis. Walang basihan ang inyong pag-aresto. Ang mga paratang ng pamilya, Villarreal, ay purong paninirang puri at walang kalakip na matibay na ebidensya. Kung ipipilit ninyo ito, kami ang magsasampa ng reklamo laban sa inyo para sa harassment. Habang nagpapalitan ng mga legal na argumento ang abogado at ang mga pulis, isang itim na van ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Doña Consuelo na tila isang reynang handang manupil. Ngunit ang tunay na nagpahirap sa kalooban ni Soledad ay ang babaeng sumunod na lumabas mula sa sasakyan, ang kanyang ina, si Lourdes. Ang anyo ni Lourdes ay tila isang tuyong dahon na itinangay ng malakas na hangin. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak
at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng takot. Nang makita niya si Soledad, agad siyang tumakbo at lumuhod sa harap ng tindahan. Ang kanyang mga kamay ay nakikiusap sa gitna ng maraming taong nagsisimbang gabi na noon ay nakamasid na sa kanila. Anak, Soledad, pakiusap, maawa ka sa akin. Ang tinig ni Lourdes ay tila isang punit na tela na puno ng hinagpis. Bumalik ka na kay Ramon. Ang pamilya Villarreal ay napakabuti sa atin. Huwag mong hayaang mabulok ako sa kahihiyan dahil sa pagiging matigas ng ulo mo. Utang natin ang lahat sa kanila, Soledad. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pagtalikod. Naramdaman ni Soledad ang muling paghapdi ng kanyang kalooban. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila mga kutsilyong pilit na hinihiwa ang kanyang pusong kakagaling pa lamang sa sugat. Ang mga bulong ng mga taong nakapaligid ay tila mga bubuyog na nagdadala ng pait at panghuhusga. Nakita niya ang mapanuyang ngamang ngiti ni Doña Consuelo sa malayo. Tila ba nagdiriwang ito dahil nagtagumpay siyang gamitin ang tanging kahinaan ni Soledad laban sa kanya. Dahan-dahang binitawan ni Soledad si Micaela at lumapit sa kanyang ina. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang anyo ay puno ng isang uri ng dangal na hindi kailanman matitibag ng anumang yaman. Pinagmasdan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit kailanman ay hindi nagbigay sa kanya ng lakas upang ipaglaban ang sarili. Nay, tumayo kayo. Ang boses ni Soledad ay malumanay, ngunit may taglay na talim na tila isang diamanting pilit na pinuputol ang mga tanikala ng nakaraan. Please stop this. Hindi na ako ang Soledad na pwede niyong itulak sa bangin para lang maligtas ang inyong takot. Ang utang na loob ay binabayaran ng pera, hindi ng kaluluwa ng aking anak. Pinaglingkuran ko sila ng 3 taon ng walang bayad. Dinurog nila ang pagkatao ko habang duguang nakahiga ako sa ospital. Kung yan ay hindi pa sapat na pambayad sa utang na sinasabi niyo, Nay, hindi ko na po alam kung ano pa ang gusto niyo. Tumingin si Soledad ng diretso sa mga mata ni Doña Consuelo. Ang kanyang paningin ay walang bakas ng takot. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay naging isang laso na pilit niyo ring ipinapainom sa akin. Pero sapat na ang 4 na taon na malaya ako. Hinding-hindi ko na muling isusuot ang mga kadenang yan, Nay. Kahit pa sa harap ng lahat ng taong ito, niyo ako ipahiya. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong kalsada. Si Lourdes ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang mga hikbi ay unti-unting humina hanggang sa maging isang tahimik na pagtanggap. Sa gitna ng tensyon, humakbang si Ramon mula sa anino ng van. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng tagumpay na tila ba mayroon pa siyang huling baraha sa kanyang kamay. Matapang ka na ngayon, Soledad, dahil may sumusuporta sa iyo. Ang wika ni Ramon habang iwinawagayway ang isang papel na may pulang selyo ng korte. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Narito ang court order. Simula sa sandaling ito, ang lahat ng bank accounts ng Sol's Native Cakes ay frozen. Wala kang pwedeng ilabas na kahit 1 sentimo. Wala kang pwedeng ibayad sa mga tauhan mo o pambili ng mga gamit. Let's see how long you can survive with just your pride and your cakes. Ang tunog ng bawat salita ni Ramon ay tila isang madiing tuldok sa isang pahayag ng digmaan. Ang bawat hibla ng katawan ni Soledad ay nanigas habang pinagmamasdan ng konyento ng papel na tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pinaghirapang negosyo. Paano niya itataguyod ang buhay ng kanyang mga tauhan at ang kinabukasan ni Micaela ngayong ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay muling pilit na kinukuha ng mga taong ang tanging alam ay manira. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang tanong ay nananatili. Ang pag-ibig ba ay sapat na sandata laban sa isang batas na nabibili ng kapangyarihan at yaman?
Ang mapulang selyo sa ibabaw ng court order ay tila isang nagbabagang bakal na dumiin sa dibdib ni Soledad. Nag-iiwan ng isang uri ng hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang luha. Sa loob ng opisina ng kanyang tindahan, ang katahimikan ay tila isang malapot na usok na bumabalot sa bawat sulok, dala ang bigat ng katotohanang ang daloy ng kanyang kabuhayan ay biglang naging isang tuyong ilog. Ang bawat pahina ng kanyang ledger, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila naging mga blangkong saksi sa isang panibagong pagkatalo. Lumapit si Gabriel sa likuran ni Soledad. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na sinag ng araw sa gitna ng nagyayelong pakiramdam ng babae. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Soledad. Nararamdaman ang panginginig ng bawat hibla ng katawan nito. Sa pagkakataong ito, hindi lumayo si Soledad. Sa halip, dahan-dahan niyang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Gabriel. Hinahayaang ang bawat pagtibok ng puso ng lalaki ay magsilbing gabay sa kanyang magulong isipan. I can cover the operation, Soledad. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit puno ng isang uri ng katatagan na tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Huwag mong intindihin ang pera. My accounts are open for you. Hindi ko hahayaang tumigil ang operasyon ng Sol's Native Cakes dahil lang sa karumihan ng laro nila. Huminga ng malalim si Soledad. Ang amoy ng kape at ang banayad na pabango ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Ngunit dahan-dahan siyang kumalas sa yakap nito at tumingin ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay nagpapakita ng isang uri ng ningning na hindi kailanman matitibag. Ang ningning ng isang inang natuto nang tumayo sa sariling mga paa. Salamat, Gabriel. Higit pa sa sapat ang lahat ng nagawa mo. Ang wika ni Soledad, ang kanyang tinig ay may taglay na talim ng determinasyon. But I cannot let you do that. Kapag tinanggap ko ang pera mo ngayon, para ko na ring binigyan ng katwiran ang mga paratang ni Ramon na wala akong kwenta kung wala ang tulong ng ibang tao. Hindi na ako tatakas, Gabriel. Pagod na akong maging biktima. Panahon na para ako naman ang maglatag ng bitag. Ang bawat salita ni Soledad ay tila isang madiing tuldok sa isang pahayag ng pagbabago. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay nakatago sa likod ng mga makakapal na ulap ng Tagaytay, lihim na nakipagkita si Soledad kay Dr. Silvestre Navarro sa isang liblib na bahagi ng kalsada. Ang dating doktor, na ngayon ay mas piniling mamuhay ng payapa, ay nag-abot ng isang maliit na piraso ng papel. Nakasulat doon ang tirahan ni Bianca, ang babaeng minsan ay naging sanhi ng kanyang dusa. Ngunit ngayon ay tila itinapon na rin ng mga Villarreal dahil ang anak nito ay hindi na nagsisilbi sa kanilang ambisyon. Kinabukasan, sa harap ng kanyang mga nag-aalalang tauhan, si Soledad ay nanatiling kalmado. Kinuha niya ang kanyang telepono at dahan-dahang idinayal ang numero ni Ramon. Ang bawat tunog ng pagring ay tila isang mabilis na pintig ng kaba. Ngunit nang sumagot ang kabilang linya, ang boses ni Soledad ay tila isang marangyang pilus, malamig, malambot, at puno ng mapanlinlang na pagsuko. Ramon! Ang simula niya, hinahayaang maging mabuhay ang kanyang tinig para maging kapani-paniwala ang kanyang paglalaro. You won. Pagod na ako sa kakatago at pakikipag-away sa inyo. Let's talk. Magkita tayo sa hotel sa darating na Biyernes. Handa na akong pirmahan ang lahat. Basta siguraduhin mo lang na hindi na madadamay si Micaela at ang aking mga tauhan. Sa kabilang linya, narinig ni Soledad ang isang mapanuyang halakhak ni Ramon. Ang tunog nito ay tila isang kaskas ng kinakalawang na bakal sa kanyang pandinig. I knew you'd come around, Sol. Ang isang katulad mo ay laging bumabalik sa pinanggalingan kapag wala nang makuhang pera. Sige, I'll see you on Friday. Be ready to give me back what's mine. Nang mabitawan ng telepono, isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Soledad. Hindi ito ngiti ng saya, kundi ngiti ng isang mandirigmang handa nang sumabak
sa huling laban. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon na sa araw ng Biyernes, habang pinagmamasdan niya ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng harina. Alam ni Soledad na ang pirmahang magaganap ay hindi ang kanyang pagsuko, kundi ang simula ng isang pagsabog na wawasak sa bawat kasinungalingang binuo ng pamilya Villarreal. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, isang anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isipan. Paano kung mas malalim ang bitag ni Ramon kaysa sa inaasahan niya? Paano kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan na rin ng mga taong hindi niya nakikita? Habang nakatingin si Soledad sa malayo, ang hangin sa Tagaytay ay tila bumubulong ng isang tanong na walang katiyakan. Sa pagitan ng pag-ibig at katarungan, sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang bawat panig ay handang pumatay ng damdamin para lamang manalo? Ang bawat kislap ng mga kristal na chandeliers sa loob ng malawak na ballroom ng hotel ay tila mga mapanuring mata na nakamasid sa bawat paggalaw ni Soledad. Ang bango ng mga sariwang bulaklak at ang amoy ng mamahaling alak ay humahalo sa isang uri ng tensyon na tila isang nagbabagang kawad na anumang sandali ay mapuputol. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Consuelo sa isang marangyang upuan. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng purong kabaitan habang kinakausap ang mga mamamahayag na inimbitahan niya para saksihan ang kanyang muling pagyakap sa nawalang manugang. Ang pamilya ay laging marunong magpatawad. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang marangyang pelus na puno ng kaplastikan, habang dahan-dahang pinupunasan ng kanyang mga mata gamit ang isang panyong may burda. Ang pagbabalik ni Soledad ay isang patunay na ang pag-ibig at ang pangalan ng mga Villarreal ay laging nangingibabaw sa huli. Narito tayo upang ipagdiwang ang muling pagkakaisa ng aming negosyo at ng aming pamilya. Si Soledad ay nakatayo sa dulo ng mahabang mesa, suot ang isang simpleng puting terno na tila isang simbolo ng kanyang kalinisan sa gitna ng maruming laro. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nananatiling matatag. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig gaya ng dati. Sa kanyang tabi, nakatayo si Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng lakas na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Nang dumapo ang tingin ni Soledad kay Ramon, nakita niya ang isang anyo ng tagumpay sa mga mata nito. Isang tagumpay na sa tingin nito ay selyado na ng pirmahang magaganap. "Pirmahan mo na ito, Sol," bulong ni Ramon habang inilalapit ang dokumento ng transfer of ownership. Ang boses nito ay may halong pananabik na muling makuha ang lahat ng pera ni Soledad. "Gawin mo na ito para sa katahimikan nating lahat." Dahan-dahang hinawakan ni Soledad ang mamahaling ballpen. Ngunit sa halip na ilapat ito sa papel, dahan-dahan siyang lumingon sa projector sa kabilang bahagi ng silid. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi puno ng saya, kundi ng katarungang matagal nang dumaan sa apoy. Sa isang hudyat mula kay Soledad, ang malaking screen ay biglang nabuhay. Ang katahimikan sa ballroom ay tila naging isang mabigat na kumot nang lumabas sa screen ang isang video. Hindi ito video ng kakanin o ng tagumpay ng kumpanya. Ito ay isang malabo, ngunit malinaw na footage mula sa security camera ng ospital. 4 na taon na ang nakalilipas. Nakita ng lahat ang anyo ni Ramon na marahas na pinipisil ang kamay ng isang duguang babae sa kama. Si Soledad, habang pilit nitong ipinapahawak ang pluma para sa isang pekeng dokumento. Naririnig ang bawat salitang mapang-api, bawat pagbabanta ni Doña Consuelo tungkol sa pag-aalis ng bata sa nursery kung hindi susunod si Soledad. Ang tunog ng mga bulungan mula sa press ay tila isang malakas na paghampas ng alon sa pampang. Si Doña Consuelo ay biglang napatayo, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay biglang natunaw sa init ng katotohanan. Si Ramon ay nagtangkang sumugod sa direksyon ng projector
Ngunit bago pa man siya makahakbang, mabilis na humarang si Gabriel. Ang kanyang anyo ay tila isang matayog na bundok na hindi matitinag. Ano ang kahulugan nito? Ang sigaw ni Ramon. Ang boses nito ay puno ng takot na nababalutan ng galit. Nagsisinungaling ang video na yan. Isang paninira lamang ito. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Dr. Silvestre Navarro, bitbit ang isang lumang folder na naglalaman ng mga orihinal na medical records ni Micaela at ang tunay na resulta ng DNA ng anak ni Bianca. Kasabay nito, isang babaeng may anyong pagod at puno ng hinagpis ang pumasok. Si Bianca. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ramon, ang kanyang dating kasabwat na ngayon ay biktima na rin ng kanyang sariling kasinungalingan. Lumingon si Soledad kay Doña Consuelo. Ang kanyang tinig ay tila isang matalim na diamante na pumuputol sa bawat hibla ng pagmamalaki ng matanda. Sino ngayon ang walang kwenta, Doña Consuelo? Sino ngayon ang tinalikuran ng batas at ng katotohanan? Ang pangalang Villarreal na pilit niyo ring itinutarak sa dibdib ko ang siyang magiging krus na magpapabagsak sa inyo. Ang katahimikan ay tila naging isang dahan-dahang pagbagsak ng mga guho. Si Bianca ay humakbang patungo sa gitna. Ang bawat salita niya ay tila isang madiing pagtarak sa dangal ni Ramon. Hindi mo lang siya niloko, Ramon. Niloko mo rin kami. Ginamit niyo lang ang anak ko para makuha ang gusto niyo at nang maging sakitin ng bata, itinapon niyo kami na parang basura. Ngayon, lahat ng naitago ninyo ay lalabas na. Naramdaman ni Soledad ang isang uri ng kagaanang hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi ay hindi na luha ng dusa, kundi luha ng isang inang nagtagumpay na itayo ang katotohanan para sa kanyang anak. Habang ang mga mamamahayag ay nagsisimulang kumuha ng larawan ng mga dokumentong inilabas ni Dr. Navarro, nakita ni Soledad ang anyo ni Ramon na unti-unting lumiliit, tila isang aninong nilalamon ng sikat ng araw. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang tanong ang nanatili sa isipan ni Soledad habang pinagmamasdan ang nagwawalang anyo ni Ramon sa gitna ng mga gwardya. Sapat na ba ang katarungang ito upang hilumin ang lahat ng sugat na 4 na taong nagnanaknak sa kanyang kaluluwa? Habang nakatingin siya sa pintuan ng ballroom, nakita niya ang anyo ni Micaela na karga ni Manang Rosa sa labas at doon niya napagtanto na ang tunay na laban ay hindi nagtatapos sa pagpaparusa sa kaaway, kundi sa pagyakap sa isang hinaharap na wala ng bahid ng takot. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Bianca ay tila isang madiing paghampas ng martilyo sa kabaong ng dangal ng pamilya Villarreal. Sa harap ng mga kumukutitap na ilaw ng mga kamera, ang katotohanan ay dahan-dahang lumulutang, tila isang bangkay na hindi na kayang itago ng malalim na dagat. Ang bawat kuha ng litrato at ang tunog ng pagpindot sa mga kagamitan ng mga mamamahayag ay nagsilbing saksi sa pagguho ng isang imperyong itinayo sa dusa ng iba. Hindi lang pera ni Soledad ang ginamit niya. Ang boses ni Bianca ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng podium. Ginamit niya ako. Ginamit niya ang anak ko para makuha ang mana mula sa kanyang ina. At nang hindi na kami kailangan, nang ang bata ay naging sakitin, hinayaan niya kaming magmakaawa sa kalsada habang siya ay nagpapakasasa sa pinaghirapan ni Soledad. He is a monster disguised in expensive suits. Ang katahimikan sa ballroom ay tila naging isang mabigat na parusa. Si Ramon ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang mukha ay tila naging abo sa tindi ng putla. Ang bawat mata ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay puno na ngayon ng pangdidiri at paghatol. Nang lumingon siya kay Doña Consuelo, nakita niyang ang kanyang ina ay nakayuko. Ang panyong hawak nito ay basang-basa na ng pawis
at luha ng kahihiyan. Ang matanda ay dahan-dahang napaupo. Ang kanyang katawan ay nayayanig. Ngunit wala ni isa sa kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ang lumapit upang siya ay alalayan. Lahat ay dahan-dahang lumalayo. Tila ba ang pamilya Villarreal ay isang nakahahawang sakit na dapat iwasan. Bumukas ang malaking pinto sa likuran at pumasok ang ilang mga opisyal ng kapulisan. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang dahan-dahang paglapit ng tadhana. Inilabas ng hepe ang isang dokumentong may asul na selyo, isang warrant of arrest. Ramon Villarreal, you are under arrest for falsification of public documents, grave coercion, and economic abuse. Ang boses ng pulis ay mariin at walang bakas ng pag-aalinlangan. Naramdaman ni Soledad ang isang uri ng kagaanang tila ba ang isang mabigat na bato na 4 na taong nakapatong sa kanyang dibdib ay biglaang inalis. Pinanood niya kung paano ilabas ng pulis ang malamig na bakal na posas. Ang tunog ng pagkakandado nito sa mga pulso ni Ramon ay tila isang madiing tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang dusa. Hindi na ito ang lalaking kinatatakutan niya. Ito na lamang ay isang hulo at hapis na anino ng isang taong nawalan ng lahat. Lumapit ang abogado ni Gabriel sa harap ng press. Bit-bit ang mga legal na sertipikasyon. Nais din naming linawin na ang Sol's Native Cakes ay isang independiyenteng korporasyon. Ang lahat ng pondo nito ay mula sa legal na pautang at sariling pagsisikap ni Mrs. Mercado. Walang anumang karapatan ang pamilya Villarreal sa tagumpay na ito. Ang anumang court order na inilabas noon ay opisyal na ring ipinawalang bisa dahil sa pandaraya sa mga ebidensya. Sa gitna ng tagumpay na ito, nanatiling tahimik si Soledad. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Ramon habang ito ay dahan-dahang hinihila ng mga pulis papalabas ng ballroom. Nang makalampas ang lalaki sa kanyang tapat, biglang tumigil si Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang kanyang labi ay nanginginig habang pilit na binibigkas ang pangalan ni Soledad. Sol, pakiusap. Sol, mag-usap tayo. Mahal ko kayo ni Micaela. Ang bulong ni Ramon ay tila isang tuyong dahon na itinangay ng hangin. Walang bigat, walang saysay. Huwag mo itong gawin sa akin. Ako ang tatay ng anak mo. Tumingin si Soledad ng diretso sa mga mata ni Ramon. Sa loob ng 4 na taon, pinangarap niya ang sandaling ito. Ang makita itong nagdurusa. Ngunit sa halip na puot, ang naramdaman niya ay isang malalim na kapayapaan. Ang lalaking ito ay wala ng kapangyarihang saktan siya. Dahan-dahang tumalikod si Soledad, hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na itong puwang sa kanyang buhay. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamabigat na hatol na maibibigay niya. Nang tuluyan ng mailabas si Ramon, ang ballroom ay tila naging isang malawak na espasyo ng kalayaan. Lumingon si Soledad kay Gabriel at doon ay nakita niya ang isang matapat na ngiti na tila isang dahan-dahang pagsikat ng araw pagkatapos ng bagyo. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang bawat hinga ni Soledad ay tila isang awit ng pasasalamat sa tadhana. Ngunit habang ang mga tao ay nagsisimulang lisanin ng hotel, isang tunog ng mabilis na pagtakbo ang narinig mula sa pasilyo. Ang tunog ng boses ni Micaela na tumatawag sa kanyang ina ay tila isang musika sa pandinig ni Soledad. Nang mabuhat niya ang anak, naramdaman ni Soledad ang tunay na kaganapan ng kanyang pagkatao. Ngunit sa di kalayuan, nakita niya ang anyo ni Lourdes, ang kanyang ina, na nakatayo sa isang sulok, nakatungo at hindi makatingin ng diretsyo. Ang tanong na nananatili ay hindi na tungkol sa katarungan, kundi tungkol sa paghilom. Paano mo magagawang buuing muli ang isang pamilyang ang mga pundasyon ay winasak ng sariling kahinaan at pagtataksil? Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw ng Tagaytay ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan.
Tila isang marangyang telon na naghuhudyat ng pagtatapos ng isang mahabang pagtatanghal ng dusa. Sa loob ng isang maliit at madilim na silid, sa isang barong-barong sa gilid ng riles, nakaupo si Doña Consuelo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling diamante, ay nanginginig na ngayon habang hinahawakan ng isang baso ng malabnaw na kape. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kinakalawang na bubong ng yero ay tila isang madiing sumbat ng tadhana, isang tunog ng pagbagsak na hindi na matatatakasan. Wala na ang kanyang mga alipin, wala na ang kanyang marangyang mansyon. Ang tanging natira sa kanya ay ang mapait na lasa ng kanyang sariling kapalaluan. Sa likod ng malamig na rehas ng bilangguan, nakadungaw si Ramon sa maliit na siwang ng bintana. Ang kanyang anyo ay tila isang tuyong puno na nawalan ng dahon at bunga. Ang bawat araw na lumilipas sa loob ng selda ay tila isang taon ng pag-iisa at pagsisisi na huli na para magbago. Ang kanyang pangalan, na dati ay kinatatakutan at iginagalang, ay isa na lamang bilang sa listahan ng mga nagkasala sa batas. Sa gabi, ang tanging oyayi na naririnig niya ay ang kanyang sariling mga hikbi, ang mga gunita ng kanyang panloloko kay Soledad na tila mga multong ayaw siyang tantanan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala na ang tunay na bilangguan ay hindi ang mga pader na bato, kundi ang kanyang sariling budhi. Samantala, sa harap ng Sol's Native Cakes, ang amoy ng bagong lutong puto-bumbong at bibingka ay bumabalot sa malamig na hangin, nagbibigay ng init at pag-asa sa bawat dumadaan. Nakatayo si Soledad sa pintuan, pinagmamasdan ng kanyang mga tauhan na abala sa pagsisilbi sa mga mamimili. Ang bawat ngiti at pasasalamat ng mga ito ay tila isang haplos ng paggaling sa kanyang kaluluwa. Sa kanyang tabi, nakaupo si Manang Rosa. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nagtutupi ng mga dahon ng saging. Ang anyo nito ay puno ng payapang tagumpay. Isang matanda at hapis na anyo ang dahan-dahang lumapit sa tindahan. Si Lourdes ay bitbit ang isang maliit na basket ng mga prutas. Ang kanyang mga mata ay nakatungo sa semento, hindi makatingin ng diretso sa anak na minsan niyang ipinagpalit sa utang na loob. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghingi ng tawad na hindi masabi ng kanyang mga labi. Anak, Soledad. Ang boses ni Lourdes ay tila isang marupok na hibla ng sinulid, nanginginig sa tindi ng hiya. Narito ako para ibigay ang mga ito. Alam kong hindi ito sapat para sa lahat ng sakit na naidulot ko, pero sana ay tanggapin mo. Dahan-dahang lumapit si Soledad sa kanyang ina. Walang galit sa kanyang mga mata, wala ring puot sa kanyang tinig. Kinuha niya ang basket at dahan-dahang inalalayan ang kanyang ina na maupo sa isang bakanting silya. Ang init ng kanyang palad sa braso ni Lourdes ay nagdulot ng isang mabilis na daloy ng luha mula sa mga mata ng matanda. Nay, pinatawad ko na po kayo matagal na. Ang wika ni Soledad, ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagdadala ng kapayapaan. Hindi dahil tama ang ginawa niyo, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero kailangan niyo ring intindihin, Nay, na ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Kailangan kong protektahan ang sarili ko at ang anak ko. Mag-ingat po kayo lagi. Ang mga salita ni Soledad ay tila isang matalim, ngunit mapagpagaling na gamot. Ang sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom, ngunit ang bawat pilat ay mananatili bilang paalala ng kanyang katatagan. Nang tumayo si Lourdes para umalis, ang kanyang mga balikat ay tila nabawasan ng isang malaking pasanin. Kahit alam niyang may mga pinto na hindi na muling bubukas gaya ng dati. Habang nagliligpit si Soledad ng kanyang mga gamit, nararamdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang gaan ng pakiramdam na dala ni Gabriel ay sapat na. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at tumayo sa tabi niya. Ang kanilang mga balikat
ay bahagyang nagkadikit. Lumilikha ng isang atmosfera ng seguridad na matagal nang pinangarap ni Soledad. Tapos na ang bagyo, Soledad, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng katapatan na tila isang dahan-dahang pagsikat ng araw sa madaling araw. Nakahinga na ang buong bayan sa balita ng katarungan. Ngayon, panahon na para sa sarili mo naman. Tumingin si Soledad kay Gabriel at sa gitna ng malamig na hangin ng Tagaytay, ang kanyang puso ay tila muling tumibok ng isang himig na wala ng takot. Ang bawat sakripisyo, bawat luhang pumatak sa putikan, at bawat gabing puno ng pangamba ay tila naging mga butil ng asukal na nagbibigay tamis sa kanyang tagumpay. Sa gitna ng payapang gabi, ang tanong tungkol sa kinabukasan ay hindi na isang banta, kundi isang magandang paanyaya na handa na niyang tanggapin ng may buong ngiti. Isang taon matapos ang huling paghampas ng unos, ang bawat umaga sa Tagaytay ay tila isang dahan-dahang pagbukadkad ng isang bulaklak na matagal na naitago sa dilim. Ang sikat ng araw ay hindi na nakasisilaw, kundi isang banayad na haplos na nagbibigay ng gintong kulay sa mga dahon ng saging sa labas ng Sol's Native Cakes. Ang amoy ng sariwang gata, asukal, at ang halimuyak ng sampagita ay humahalo sa malamig na hanging amihan, lumilikha ng isang atmosfera ng kapayapaan na matagal nang naging pangarap lamang para kay Soledad. Hindi na ito isang tindahan lamang. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad niya ay dumaan sa matitinding pagsubok. Isang lugar kung saan ang bawat kakaning ginagawa ay may kasamang kwento ng pagbangon at pag-asa. Sa malawak na damuhan sa tapat ng Suong, nakikita si Micaela na masayang nagtatakbo. Ang kanyang 6 na taong gulang na anyo ay puno ng sigla at kawalang malay. Ang kanyang bawat tawa ay tila isang malambot na musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Nang makita ng bata ang sasakyan ni Gabriel na dahan-dahang humihinto sa gilid ng kalsada, agad itong tumakbo ng mabilis. Ang kanyang maliliit na paa ay tila lumilipad sa ibabaw ng damo. "Tito Gab! Look! I drew a picture of our new house!" Ang masayang sigaw ni Micaela habang buong tiwalang yumayakap sa binti ni Gabriel. Binuhat ni Gabriel ang bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng pagmamahal na tila isang matatag na pundasyon. "Wow, Mika! It's so colorful! Parang ang mami mo laging nagdadala ng kulay sa buhay natin." Lumabas si Soledad mula sa kusina. Tinatanggal ang kanyang apron na may bahid pa ng harina. Ang kanyang anyo ay puno ng isang uri ng kagandahan na hindi nanggagaling sa mamahaling alahas, kundi mula sa isang kaluluwang malaya na mula sa takot. Sa bawat hakbang niya patungo kay Gabriel, naramdaman ni Soledad ang pagkawala ng huling hibla ng dusa. Ang sugat mula sa operasyon 4 na taon na ang nakalilipas ay isa na lamang maputlang marka, isang pilat na hindi na nagdudulot ng hapdi, kundi nagsisilbing simbolo ng kanyang muling pagsilang. Dahan-dahang ibinaba ni Gabriel si Micaela upang hayaan itong maglaro muli. Humakbang siya ng mas malapit kay Soledad. Ang distansya sa pagitan nila ay napuno ng init ng damdamin at respeto. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Soledad. Ang kanyang palad ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang haplos nito ay tila isang mabisang gamot sa bawat alaala ng pambabaliwala ni Ramon. Dahan-dahang isinandal ni Soledad ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Hinahayaang ang bawat paghinga nila ay maging isang sabay na himig ng pasasalamat. "Pinapatawad mo na ba ang sarili mo, Sol?" Ang mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng katahimikan ng hapon. Tumango si Soledad. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa abot-tanaw kung saan ang bulkang Taal ay payapang nakahimlay sa gitna ng asul na tubig. "Oo, Gabriel. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pananatili ko sa isang buhay na hindi ako pinapahalagahan.
Pinatawad ko na rin ang nanay ko. Kahit na may mga hangganan na ang lahat, ang kapayapaan ay hindi pala nanggagaling sa pagkalimot, kundi sa pagtanggap na ang lahat ng sakit ay bahagi ng kung sino ako ngayon. I found my peace in the middle of the storm, and I found it more in the quiet mornings with you and Michaela. Ang bawat sandali ng kanilang pagsasama ay tila isang dahan-dahang pag-ukit ng isang bagong tadhana. Sa loob ng 4 na taong pakikipaglaban, natutunan ni Soledad ang pinakamahalagang bayhok ng kanyang buhay. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng utang na loob o isang obligasyong puno ng pagtitiis. Ang tunay na pag-ibig ay isang kalayaang piliin ang iyong sariling halaga at ang karapatang maging masaya nang walang hinihinging paumanhin sa sinuman. Ang pagiging asawa ay hindi nangangahulugan ng pagiging isang anino, kundi ang pagiging isang katuwang na may sariling liwanag. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa likod ng mga bundok, iniwan nito ang isang langit na puno ng mga bituin na tila mga munting sulo ng pag-asa. Si Gabriel ay dahan-dahang humalik sa noo ni Soledad, isang halik na hindi kailangan ng mga salita upang ipahayag ang pangakong hinding-hindi na muling magiging mag-isa ang babaeng ito. Ang bawat tibok ng puso ni Soledad ay tila isang madiing pag-amin na ang kanyang buhay, gaya ng kanyang mga kakanin, ay kailangang dumaan sa matinding init ng apoy upang maging matamis, matatag, at buo. Sa gitna ng malamig na hangin ng Tagaytay, ang bawat haplos ng tadhana ay tila naging isang malambot na oyayi. Wala na ang mga Villarreal, wala na ang puot ng kahapon. Ang tanging natitira ay ang init ng kamay ni Gabriel, ang tawa ni Micaela mula sa malayo, at ang amoy ng sampagwitang hinding-hindi na muling sasamahan ng pait ng luha. Ang bawat pahina ng kanyang kwento ay naisara na ng may katarungan, at ang panibagong aklat na kanyang isusulat ay puno na ng liwanag, katarungan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mauubos. Ang buong obra maestro ng kanyang buhay ay nakamit na sa wakas. At dahil